So, shout out kay Chris. 2 years na pala ako dito sa Taiwan. Never ako nag-cancel ng OT dito sa Taiwan. Nung nagtrabaho lang talaga ako na parang in-enjoy ko yung sahod ko din na mabilhan yung sarili ko. Lahat ng hirap ko, lahat ng kung ano man yung narating ko ngayon is para yun sa family ko. Hi guys, naisipan ko lang mag-vlog ngayon kasi nandito ako sa laundry and yung topic nga na i-share ko sa inyo is 2 years na ako dito sa Taiwan and wala pa rin akong ganong kalaking savings. So, naglalaba kasi ako no? So, it's already 12, almost 12 midnight na sa gabi and yung canteen namin and doon, yun yung laundry area. Yun yung laundry area and magkalapit lang sila. So yun yung kagandahan din dito sa dorm namin kasi meron na silang amenities, may laundry area, may canteen, may gym, may mga may basketball court and ayun. So sobrang parang hindi ka rin maboboard dito talaga. 2 years na pala ako dito sa Taiwan. Dumating ako last June 2022, June 16 to be exact, and meron akong video dyan kung paano ako nag-start, paano ako nakapunta dito, medical ko, ilan months ako before nakapunta dito, lahat hanggang sa makapunta dito, hanggang sa makatrabaho, hanggang sa gumala, hanggang naka-first sahod, lahat nandyan yan sa YouTube channel ko. I-scroll nyo lang, nandyan yan lahat if may mga katanungan kayo. So, back doon sa topic na wala akong savings. So guys, ang nangyari kasi is June, nagtrabaho ako and ang hirap pala no, parang gusto ko lang itong i-share ha. Iba-iba naman yung sitwasyon sa every OFW kasi alam ko iba meron ng savings, meron ng ganito, meron ng ganyan. So yung sitwasyon ko kasi is siyempre nag-start tayo sa pagiging mahirap, di ba? And nag-strive hard to do better in life. So ako kasi nung mga first few months ko pa lang, siyempre yung pera na sahod ko is syempre napupunta sa kung may binili akong lupa, and then after noon nagkaroon ng mga unexpected na mga emergency sa family, and then isa pa doon is yung pang bili ko para sa sarili ko kasi minsan lang, and then 8 months pa lang ako dito sa Taiwan at kumuha ako ng condo sa Pinas. So isa din yun sa mga binabayaran ko monthly. And isa pa sa kung bakit ako hindi nagkaroon ng savings is kumuha din ako ng iPhone, which is yung ginagamit ko ngayon sa pagbablog. And isa pa sa hindi ako nagka-savings is bumili din ako ng camera na Sony CV1. So guys, if gusto nyo na magkaroon ng vlogging camera, ayun yung una kong binili aside from before this iPhone. So hindi ko na kasi yun ginagamit and matagal ko na hindi nagamit. 1 year pa lang yun sa akin and hindi ko na siya ginagagamit ngayon. Maganda naman yung Sony, kaso lang hindi ko lang siya nagamit kasi meron na nga akong iPhone 15. Ito, iPhone 15 Pro Max. So mas okay siya sa akin kasi cellphone lang, pwede ko mabit-bit. Pero if ang quality naman kasi ng Sony, sobrang ganda niya if gusto nyo sa mag-vlog kayo na ganun. So iba-iba naman kasi tayo eh. So if gusto nyo lang, so pwede nyo siyang bilhin, binebenta ko siya. So PM nyo lang ako if interested kayo. So yun, i-search nyo lang kung maganda yung Sony kasi maganda talaga siya guys. So nagbebenta pa no. And currently kasi nagpo-put up ako ng emergency fund ko kasi yun yung talagang inuuna ko kasi dati pa meron na ako noon. And hindi lang siya mabuo-buo kasi nga every month merong mga emergency, and currently meron akong pinapaaral na pamangkin ko. Ako yung nagbabayad ng tuition niya. So every month talaga yung sahod ko is sakto lang talaga sa bills, and buti na lang meron akong mga extra racket na, for example, itong pag-YouTube, and then yung mga meron akong partner na online app na binabayaran din ako. So may commission pala. So yun yung, and never ako nag-cancel ng OT dito sa Taiwan, dito sa trabaho ko. Never ako, minsan na ako nag-absent, siguro once a month, minsan wala nga eh. So yun, para lang mas lalaki yung sahod na kinikita ko kasi nga short talaga, parang short ako pag nagka-cancel OT ako. At isa pa sa mga naging dahilan kung bakit na ako masyado nagkaroon ng savings is bumibili din ako ng gold. Yan, meron din akong gold. So iba-iba naman kasi yung ano natin, iba-iba yung perception, iba-iba yung perception yung dahilan kung bakit
So although maluho akong tao kasi nga meron akong bumibili din ako ng mga damit, mga may sapatos akong binili na ano kasi sa Pinas naman kasi nung kabataan ko hanggang lumaki ako, nung nagtrabaho lang talaga ako na parang in-enjoy ko yung sahod ko din na mabilhan yung sarili ko. So kumbaga hindi ko siya i-deprive as well as na na at the same time natutulungan ko yung family ko kasi nagpapadala din ako ng allowance nila and sa mga pamangkin ko tumutulong din ako and yun. So siguro iniisip ko nga minsan naging madamot ba ako sa family ko kasi nga syempre mas inuuna ko yung sarili ko na kumakain sa labas, gumagala sa ganito, pero at the end of the day na-realize ko din na hindi naman siguro kasi I've given all of the things na gusto nila, di ba? And nagpo-provide ako. So, parang wala akong guilty pleasure na masasabi ko for now. Kasi, binibigay ko talaga as in, lahat ng hirap ko, lahat ng kung ano man yung narating ko ngayon is para yun sa family ko and sila yung naging inspirasyon ko para ano man yung mangyayari pa sa buhay ko at ano pa yung gusto kong maabot. Diba? Kasi kasama sila sa pangarap ko. So yun guys, yun yung parang i-share ko lang kasi alam ko marami sa atin ng mga OFW na nahihirapan din kung paano mag-save. Ang I really suggest na you really need first to build up your emergency fund. Kasi mayaman or mahirap, mayroon talaga tayong emergencies. Diba? Hindi talaga mawala sa atin yan. So ang kakaibahan lang sa mga mayaman, pag meron silang emergency, for example, no, hospital na ganito, is prepared sila. Meron silang natabi na pera na for emergency. Whereas tayo mga mahirap, pagkaroon ng emergency, hindi tayo prepared. Wala tayong ganun na amount na pera para sa emergencies. That's why tayo mga mahirap, mas lalo tayo naghihirap. And then yung mga mayaman, lalo sa mayaman kasi prepared sila for emergencies. So I think yan lang yung parang big difference sa atin ng mga mahirap at mayayaman. So yun lang yung I really suggest ngayon is build up your emergency fund before kayo mag-jump into savings, before kayo mag-jump into investment. So sabihin niyo sa akin, bakit kung ikaw mayroon ka ng biniling lupa, biniling ganito? Actually guys, kasi may na-build naman na ako ng emergency fund. So yan, hindi lang siya talaga mabuo-buo kung ilan yung equivalent, di ba? Dapat 6 months of your salary, equivalent nun is your emergency fund. So, yun. So, ang grateful lang ako kasi nga, hindi na ako nangihiram masyado ng ganong pera kalaki for my emergency. Di ba? Kasi nga, prepared na. And then yung mga binili ko naman kasing lupa doon sa probinsya is yun yung nakakatulong din sa pamilya ko para din magkaroon din sila ng finances na hindi na rin sila umaasa sa akin. So, meron din naman yung income. So, kumbaga, it's really a complicated na explanation for me ako kasi siyempre, mahirapan ka na inuuna mo yung ganito kaysa sa ganito. Pero mas inaano mo na kung ano yung mas nakaka-benefit in the long term, in the long run. So, yun yung parang isa lang alang nyo din, iniisip nyo din. Kasi ang mindset ko lang kasi, ang sayang kasi ng pera pag iipunin ko lang sa bangko na hindi siya gumagalaw. So yung interest ng pera na pwede mo pang kitain, interest ng pera na ganito ng kaliit, well as na i-invest mo siya sa ganito. For example, if may nagbebenta ng lupa, and then yung lupa naman is income generating. So better go for it kaysa itulog mo yung pera mo sa bangko lang. So yun yung isang point ko doon. So, ang pangit lang kasi pag wala kang savings kasi napupunta lang lahat sa luho, di ba? So, yun yung parang hindi lang siya ganun kaganda. So, better na if maluho kang tao, better din na meron ka ding mga investments na nag-generate ng income, di ba? So, yun lang. So, ngayon, yun lang yung parang gusto kong i-share. So, dapat meron kayong emergency fund, then meron kayong savings, and then dapat meron talaga kayong insurance. Yun lang guys, and before I end this vlog, shout out ko lang si Gayan. So dating subscriber ko yan, nasa Pinas dati, ngayon nasa Taiwan na, and shout out ko din sa mga TikTok na followers ko na nagpapa-shout out din, shout out sa inyo. So shout out kay Kois Arnel and kay Miss Ja sa TikTok. So, nagla-live ako sa TikTok minsan. So, ayun, if may TikTok account kayo, let's be friends sa TikTok. So, yun lang guys, and thank you for watching this vlog. And, maglalaban na ako, tapusin ko lang.